Hello guys! Linggo ito ng umaga at sinabi ko sa sarili ko kagabi na maaga akong gumising kinabukasan para hindi ako naghahabol ng oras na asikasuhin itong dalawang bata para pumunta sa kapilya. Pero sobrang napaaga naman mare, alas 3 ba naman? Alas 5 na to ng umaga at dito nga nakitulog sila ante. Habang naghihintay nga sila ng masakyan nila pa uwi ay nagkape muna kami. Iso nga bigbigat kat agchis-chismis kami. Nung nakaalis na nga sila ay nagwalis muna ako saglit at naligo na rin kami ni Sayon. Pagkatapos nga namin maligo ni Sayon ay ginising ko na si Sarah para sabay-sabay na kaming kumain. Di nagtagal ay pinakain ko na rin itong alaga naming aso. Pinaulam ko lang yung sobra ni paring Kevin kagabi na napaitan. O diba sarap ng ulam tong alaga namin. Pinaliguan at binihisan ko na rin si Sarah. Pagkatapos ay naglagay na rin ako ng kung ano-ano sa pagmumukha ko. At tinali ko na rin itong buhok ko. Nadumihan nga yung dating damit ni Sayon kaya pinalitan ko ulit. Habang inaayos ko nga itong baby carrier ni Sayon ay bigla kong naalala yung payong na hiniram kahapon. Kaya pinuntahan ko sa bahay nila para kunin. Para naman may magamit kaming tatlo. Pagkakuha ko nga ay umalis na rin kami. Medyo malayo pa nga ang lalakarin namin. May nadaanan kaming tindahan kaya dumaan muna kami at bumili para may makain sila mamaya sa loob ng kapilya. Di nagtagal ay umuwi na rin kami. Nagpahinga lang ako saglit at bigla kong naalala yung sinabi ni parang Kevin na painumin itong mga alaga niyang manok. Na-enjoy ko ngang maghugas. Bukod sa hindi pa nagrereklamo si Sayon ay may tubig na sa gripo. Halos isang buwan din bago nagkaroon ng tubig. Habang nagmemeryenda nga kami ay may biglang dumating na parcel. Excited nga si Sarah na buksan, akala mo sa kanya yung parcel. Pina-order lang ito ng kapitbahay namin na pangkulay ng buhok. Dahil mabait siya, dinamay na niya itong buhok ko na kulayan. At hanggang dito na lang. Thank you for watching.